Welcome back sa PS Rewind. Ating balikan ang makapagdamdamin at nakakaantig na kwento ni Benjamin Button na siyang pumukaw sa puso ng maraming manonood. Panoorin natin kung paanong ang isang taong literal na tumanda ng paurong ay nagbigay sa atin ng kwentong hindi natin makakalimutan kahit kailan. Subscribe for more. Nakaratay na ang matandang si Daisy sa ospital. Laging nakabantay sa kanyang anak niyang si Caroline. May paparating din na malakas na bagyo at nakaantabay sila sa paglikas anumang oras. Dahil konting oras na lang ang taning sa buhay ng matanda ay sinasamantala ni Caroline lahat ng magagawa niya para maibsan ang sakit ng mama niya. Nakwento ng matanda ang tungkol sa orasang baliktad ang ikot na nangyari noong unang World War. Isang bulag na clockmaker at ang asawa niya ay may nag-iisang anak na sumabak sa giyera. Lumipas ang ilang araw ay nakatanggap sila ng sulat na nasawi ang anak nila at ang nakauwi na lang sa kanila ay ang mga labi. Pagkatapos ilibing ang anak nila ay nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho ang clockmaker para sa train station. Kaso naapektuhan siya masyado sa pagkamatay ng anak niya kaya kakaiba ang nagawa niya ngayon. Sa grand opening ay nalamang baliktad ang ikot ng orasan. Sabi ng clockmaker, ginawa niya ito para ibalik ang oras ng mga namatay na sundalo sa kanilang mga normal na buhay at makauwi kabilang ang anak niya. Pagkatapos nito ay hindi na siya nakita pang muli. Sabi ng iba ay namatay daw siya sa katandaan at ang iba naman ay sinabing nagbangka siya papalayo sa dagat. May biglang naisip ang matanda at pinakuha ang isang diary sa bag niya. Ito pala ay ang talambuhay ni Benjamin Button. Nagsimula ang kwento nang ipinanganak siya sa gabi ng selebrasyon na pagkatapos ng giyera. Tumakbo ang tatay niyang si Thomas at sabik na masaksihan ang panganganak ng asawa niya. Pero pakabilin sa kanya nito na huwag papabayaan ang bata ay binawian na rin ito ng buhay pakapanganak. Nangako siya na mamahalin niya at tatanggapin ang bata. Nang tingnan niya ang sanggol ay hindi ito normal at narindi siya sa kakaibang itsura nito. Tinakas niya ang bata papalabas at balak pang itapo ng bata sa ilog. Kaso nakita siya ng pulis at hinabol siya. Tumakas na naman siya at pagtago niya ay saktong natapat siya sa isang bahay ampunan para sa matatanda. Iniwan niya ang bata sa tapat ng bahay at umalis. Isa sa nagtatrabaho dito ay si Queenie at ang syota niya. Lumabas sila, saktong nakita nila ang sanggol. Pero imbis na iwan ito o ipamigay, makadiyos si Queenie at tinuring niya ito nga parang sarili niya ng anak. Pinatingin niya ito sa doktor at sinabing rare disease daw ito na premature aging at kapapanganak pa lang ay meron na siyang sakit ng pangkatawan ng 80 anyos. Ayon sa doktor, mamamatay na din siya agad. Imbis na ipaalaga ito sa care center ay nagdesisyon si Queenie alagaan ang bata hanggang may hininga ito. Pinangalanan niya itong Benjamin at pinakilala sa mga matatanda na anak daw ito ng kapatid niya. God in heaven. He looks just like my ex-husband. Lumaki na rin si Benjamin sa ampunan na kasama ang mga matatanda kaya hindi siya naiiba sa kanila. Nang 3 taon na siya ay naka-wheelchair na siya at mukha ng hukluban. Hindi na siya nag-aasampa ng matayog at magandang buhay pero hindi natupad ang sinabi ng doktor at nabuhay pa siya ng matagal. Hindi lang siya nakakalakad kaya nilalaro na lang niya ang wheelchair. Tuwing Sabado ay pumupunta sila Queenie sa sambahan at umaasa ng himala na magkaroon siya ng anak o makalakad man lang si Benjamin. Minsan ay natawag sila ng pastor at gustong gawan sila ng himala. Binasbasan nito si Queenie at tinulak pero wala namang kakaibang nangyari. Si Benjamin naman ay binasbasan din at pinilit na pinalakad ng pastor. Himalang nakatayo nga siya at unti-unting nakalakad. Nagsigawan ang mga tao sa tuwa dahil sa himalang ito. Nang nakakapaglakad na siya, ang pastor naman ang biglang natumba at namatay. Simula noon ay nakakapaglakad na siya. Nagpatuloy ang buhay niya sa ampunan. May mga pumapanaw at may mga dumarating ding bago. Marami na siyang natututunan sa kanyang paglaki at marami ding nakikilala. Kasama na dito ang unano na si Odie. Naging magkaibigan sila ni Benjamin at pinakita sa kanya ang buhay sa labas ng ampunan at pinatikim pa siya ng alak. Mahilig maglakbay si Odie kaya napukaw din ang interes ni Benjamin na makarating sa iba't ibang lugar. Isang gabi ay naiwan si Benjamin sa malayong lugar at napilitan siyang maglakad pa uwi mag-isa at inabot na siya ng gabi kakalakad. Ito ang unang gabi ng pagtuklas niya sa mundo. Pagod man siya pero yun ang isa sa pinakamasayang araw niya sa buhay niya. Samantala sa kasalukuyan, papalapit na ang bagyo at naghahanda na ang mga nurse sa maaaring mangyari. Ganun pa man ay gusto pa rin ipagpatuloy ng matanda ang pagbasa ng diary. Noong Thanksgiving ng 1930, nakita ni Benjamin ang
ang totoong tatay niya sa unang pagkakataon, pero hindi pa niya siya kilala. Pinagmamasdan lang siya sa malayo ni Thomas. Turing sa kanya ng lahat ay katulad din siya ng mga matatanda sa ampunan. Sa kaparehong araw, nakilala din ni Benjamin si Daisy, isang batang babae na may nakakaakit na asul na mata. Naging magkaibigan sila at lagi nang magkasama. Magkaedad man sila, pero sa tingin ng iba ay para silang maglolo na naglalaro lang, hanggang sa nagsimula ng magduda ang mga nakapaligid sa kanila at pinapadistansya na tuloy ang bata sa kanya. Ganun pa man ay naiintindihan nila ang isa't isa. May nararamdaman sila sa isa't isa at alam nila pati ang lihim ng isa't isa. Napatigil sa gulat si Caroline at napagtanto na ang naghihingalo niya palang nanay ang batang si Daisy na binabanggit sa talambuhay ni Benjamin. Nagpatuloy ang kwento at dumating ang araw na nanganak na si Queenie at mas napagtuunan na ito ng pansin ng magulang kaysa kay Benjamin. Nasanay na siyang mamuhay mag-isa at nakikihalubilo na rin sa ibang mga tao. May nakilala siyang babae na tinuruan siyang magpiano. Napansin niya rin na kumakapal na ang buhok niya at lumalakas lalo ang katawan niya. Ni nakalimutan niya na nga magsaklay dahil nakakalakad na siya nang walang kahirap-hirap. Isang araw, 15 anyos na siya at pinapayagan na siyang matambay sa daungan. Saktong naganap naman ng tauhan si Kapitan Mike at kinuha siyang alalay. Lasinggero si Kapitan at natutuwang kasama lagi si Benjamin. Akala niya ay normal na matanda lang si Benjamin at nang malamang hindi pa pala ito nakabembang kahit minsan ay dinala niya ito sa bahay aliwan. Nagulantang ang babaeng kasiping niya dahil sobrang tindi pa ng karinyo ng tatang kahit mukha itong matanda. Naligayahan si Benjamin dahil marami palang maaaring mabili ang pera tulad ng babae. Naglalakad siya pauwi nang biglang may nag-aya sa kanyang mag-inom, ang tatay niyang si Thomas. Di man siya nagpakilala pero matagal silang nagkwentuhan at masayang nag-iinuman. Lumalalim ang nararamdaman ni Benjamin para kay Daisy at minsan ay pinasyal niya pa nga ito sa ilog gamit ang bangka ni Kapitan kahit pwede siyang mawala ng lisensya dahil dito pero pumayag pa rin siya. Masaya silang magkasamang dalawa. I wish we could go with them. Sa nasaksihan niyang pangyayari sa katawan niya, suspecha niya ay bumabata siya. Isang araw ay nagdesisyon siyang maglayag sa malalayong lugar para magtrabaho kay Kapitan. Benjamin! Where you going? Oh, to see. I'll send you a postcard. Write me a postcard from everywhere. Mahirap man para kay Daisy pero nagpaalam na siya at nangakong magpapadala na lang siya ng postcards sa bawat lugar na mapupuntahan niya. Nagkahiwalay na sila ng landas. Nagsimula na si Daisy na mag-aral ng pagsasayaw ng ballet. Samantalang si Benjamin ay nilalakbay ang buong mundo kasama si Kapitan. At tulad ng pangako niya ay nagpapadala ng postcards kay Daisy. Isang araw ay napapansin na ni Kapitan na parang lalong tumitika si Benjamin pero dinaan na lang nila ito sa biro at nagtawanan. Sa paglalakbay, natutulog sila sa isang hotel. Dito nakilala ni Benjamin ang babaeng si Elizabeth. May asawa na at may katamtaman lang na itsura pero naaakit pa rin si Benjamin sa kanya. Isang gabi, hindi makatulog ay naabutan niya siya sa tanggapan na hindi rin makatulog. Nagsimula silang mag-usap hanggang sa inabot na sila ng magdamag. Napagkwentuhan nila ang mga lugar na napuntahan nila at masaya silang magkasama lagi. Nagpatuloy ang ganitong gawain nila gabi-gabi hanggang magdamag. Nabanggit niya rin ito sa mga sulat niya kay Daisy na may nakilala siyang magandang babae at tila nahuhulog na ang damdamin niya. Lumalalim ang pag-ibigan nila ni Elizabeth at nagkaroon pa nga sila ng usapan na tuwing gabi lang sila maglalaplapan at pag sumikat na ang araw ay parang hindi muna sila magkakilala. Napasarap na ang pag-iibigan nila. Never love me. Hanggang sa isang gabi ay hindi na nagparamdam si Elizabeth at naglaho na lang bigla. Wow, Ghoster! May gerang paparating at kailangan nilang umagapay. Nag-iwan na lang ng sulat si Elizabeth na masaya akong nakilala kita. At simula noon ay hindi na muli sila nagkita at nakabalita man lang tungkol kay Elizabeth. Inatasan silang sumuong sa gera. Umayaw na ang tagaluto nila kaya si Benjamin na din ang naging tagaluto. Nang makarating na sila sa sagupaan ay mga labi na lang ang naabutan nila dahil nawasak na ito ng kalaban. Naramdaman nila na nandun pa ang kalabang submarine at sila na ang susunod na target. Kaya naganda sila para sa bakbakan. Nagsimula na ang palitan ng bala at nagkanda butas-butas na ang bangka nila at isa-isa na silang nasasawi. Para manaig ay sinugal nila ang bangka nila para banggain ang submarine ng kalaban at kaya lumubog pareho ang magkabilang panig. Libo ang namatay sa gabing iyon kasama na rin si Kapitan. Nakaligtas si Benjamin at namaalam na sa mga nasawi niyang kasama. Napagtanto niyang kakaiba pala pag namamatay ang mga bata pa. Nang matapos ang gera, 26 years old na siya at umuwi sa kanila. Ngayon ay mukha naman siyang 40 anyos na. Sobrang tuwa ni Queenie nang makita siyang muli na buhay pa galing sa gera. Kalaunan ay saktong bumisita naman si Daisy at nang magkita sila ay halos hindi na siya makilala.
Excuse me, is Queenie here? Daisy? Oh my God. Benjamin! Long time. There's so much I want to know. At naantig naman si Benjamin sa kagandahan ngayon ni Daisy. Ngayong dalaga na siya. Inaya niya si Daisy na kumain sa labas at nagkwentuhan sila tungkol sa dancing career ni Daisy. Naglakad-lakad sila at nakaabot pa nga sa park at nagsayaw pa nga si Daisy. Matindi na ang pagkamis ni Daisy sa kanya at nagkalapitan pa nga sila at nag-aasampasana ng bembang si Daisy. Kaso sinabi ni Benjamin na kung pwede wag muna ngayon. Wow, tumanggi si Bugoy. Tampururot tuloy si Inday at umalis. Lalo siyang bumabata. Matapos ang matagal na panahon ay nahanap ulit siya ng tatay niya at kwento sa kanya ang tungkol sa malaking business ng pamilya nila na paggawa ng botones. Natanong ni Benjamin kung bakit niya sinasabi ito sa kanya. Kaya naglakas loob na ang tatay niya na sabihin ng totoo dahil mamamatay na rin siya sa sakit at gustong ipamana na kay Benjamin ang negosyo. Walang masabi si Benjamin at umalis na lang. Sinabi niya ito kay Queenie pero nangamba pa ito at nagali. Ilang araw ang lumipas ay bumalik na rin siya sa tatay niya at pumunta sila sa pier at pinanood ang pagsikat ng araw. Ito na siguro ang paraan ng pamamaalam niya at pagpapatawad na rin sa papa niya. Nang pumanaw na ang papa niya ay pumunta siya sa New York sa isang teatro kung saan sumasayaw si Daisy. May bulaklak pa nga siya para sa kanya. Inimbitahan siya ni Daisy na sumama sa party nila kasama ang mga kaibigan niya. Kaso di ito ang inaasahan ni Benjamin na makita. Meron na pala siyang syota. Umalis na lang siya sa party. Akala niya ay sabik pa si Daisy na yakapin siya at makita siyang muli. Pero hindi yon ang nangyari kasi may iba na ang buhay si Daisy. Magkaiba man sila ng bansa pero lagi nilang iniisip ang isa't isa. Isang araw, sa di inaasang pagkakataon ay naaksidente si Daisy at nabali sa 5 parte ang binti niya. Hindi na siya makakasayaw pang muli. Binisita siya ni Benjamin sa ospital pero pinalayas niya ito dahil ayaw niyang makita siya ni Benjamin sa ganong kalagayan. Ilang taon na naman ang lumipas at umuwi na si Daisy at nakipagkita kay Benjamin. Ngayon ay parang magkaedad na lang sila sa itsura. Sa pagkakataong ito ay natuloy na ang bembangan nila at lumalim ang pag-ibigan. Kalaunan ay namatay na rin si Queenie at pagkatapos ng burol ay nagsarili ng bahay sila Benjamin at Daisy. Naging dance teacher si Daisy at araw-araw nilang pinadarama ang pag-iibigan sa isa't isa. Isang araw ay nasabi ni Daisy na nagdadalang tao siya. Masaya sila pero may pangamba pa rin si Benjamin na baka matulad sa kanya ang bata. Pero pinanganak ng normal ang batang babae na pinangalanan nilang Caroline. Ang mismong nagbabasa pa lang si Caroline ang anak nila ni Benjamin at may konting tampo pa nga ito na sa ganitong paraan pa niya nalaman na ang totoo. Pero pinagpatuloy niya pa rin ang pagbabasa para sa nanay niya. Naisip ni Benjamin na dahil hindi siya tumatanda kundi pa bata ay hindi rin siya pwedeng maging normal na ama para sa bata at asawa para kay Daisy. Kaya masakit man pero sinabihan niya si Daisy na kailangan niyang maghanap ng bagong asawa at kailangan nilang maghiwalay para sa kapakanan ng bata. Tutol man si Daisy sa desisyong ito pero wala siyang magawa. Binenta ni Benjamin ang negosyo ng tatay niya at binigay lahat ng pera kay Daisy saka umalis. Naglakbay siya sa iba't ibang parte ng mundo at kung ano man ang trabahong pwede niyang mapasukan. Marami siyang nakasalamuhang tao pero walang humpay ang pagpapadala niya ng postcards para sa anak niya tuwing birthday nito. Nakapag-asawa ng mabuting tao si Daisy na kinilalang tatay ni Caroline paglaki at masaya silang namumuhay. Isang araw ay bigla na lang bumisita si Benjamin para makita ang mag-ina niya. Para lang siyang 20 anyos na ngayon at napagtanto nila na tama nga ang desisyon ni Benjamin na magpakalayo siya. Di pa rin nagmamaliw ang pag-iibigan nila sa isa't isa kaya nagbembangan pa rin sila sa isang hotel matapos ang ilang taon ng tagtuyo. Kulubot na si Daisy at parang binatilyo na lang si Benjamin. Balik ulit siya sa ampunan dahil makakalimutin na siya. Niwala na nga siyang makilala. Sa mga panahong ito ay lagi na siyang dinadalaw ni Daisy dahil nag-iba na rin ang tirahan si Caroline at namayapa na rin ang asawa niya. Kaya ginugol na lang niya ang buong oras niya para sa batang Benjamin na kung tutusin ay matanda na sa edad. Tunay na pag-ibig ang mararamdaman sa pagitan ng dalawang pusong kalaban ay oras na magkakabila ang landas na tinatahak. Lalo siyang bumabata sa kanyang pagtanda at wala nang maalala o makilala man. Inaalagaan na lang siya ni Daisy na parang anak na maliit. Kalaunan ay pinalitan na rin ang orasang baliktad ng bago sa train station. Isang araw habang karga ni Daisy si Benjamin na isa na lang sanggol, makikita sa mata niya na tila naalala niya ang takbo ng buong buhay niya sa isang kislap at nakilala niya si Daisy at makikita ang lungkot sa mga mata niya. Saka siya namatay. Natapos na ang pagbabasa ni Caroline ng diary at nakinig na sa karugtong na kwento ng mama niya. Pagkatapos noon, isang malakas na bagyo ang dumating at binaha ang buong basement kung saan nakatambak ang orasan. Samantala, kumampas na rin ang malakas na bagyo sa kanila at lumabas muna si Caroline para makibalita. At sa kanyang huling hininga ay tumingin siya sa bintana at sinambit ang pangalan ni Benjamin. Halos 2 dekada na matapos ipalabas ang pelikulang ito. Naalala mo ba ang tindi ng bigat sa kalooban nang mapanood mo ito? I-comment mo nga kung ano ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe ka na
na rin sa marami pang magagandang recap.